Xiangyao, may kailangan akong paper sa Nanxiang. Pwede mo rin bang daanan yon? Tapos pagbalik mo, pakidaanan na rin sa printing shop yung documents na pinadistribute ng company. Then pakibila na rin ng coffee yung buong team. Sorry, ang dami kong utos. Walang problema. Anong amoy yun? Nandiyan ka na? Oo. Itong niluluto kong steak, nasunog eh. Hindi ko na matanggal sa pan. Ang mahal pa naman nito. Pangit pala ng quality, di na ako bibili ulit nito. Dapat i-defrost mo muna bago lutuin. Ano dapat? Dapat dinefrost mo muna. Ako na lang gagawa niyan. Ha? Umorder na lang ako sa restaurant. Balita ko kasi kung saan-saan ka nakarating buong araw eh. Kaya magpahinga ka na muna. Upo, imamasahe ko yung paa mo. Medyo napagod nga ako ngayon eh. Dahan-dahan. Pero, mas malala pa rin yung mga na-experience ko dati. Nalala mo nung tumatakbo ako habang umuulan? Gusto ko sanang mag-apologize sa lahat ng mga ginawa ko dati. Pwede mo akong parusahan. Hindi ang ibig kong sabihin, kung nagawa ko yung mga pinagawa mo dati, magagawa ko rin yung kay Atty. Liang. Hindi ko hahayaang isipin nilang wala na akong kwenta porket may relasyon tayong dalawa. Nga pala, magtatrabaho ka bukas ng gabi, di ba? Tinapos ko na lahat ngayon para makapag-dinner tayo bukas. Nagsipag talaga ng girlfriend ko. Pero baka masobrahan ka, ha? Minsan kailangan ko rin lumabas para sa ibang kaso. Eh kung ibalik na lang ulit kita sa team namin, para kasama kita. Hindi yun pwede. Kalilipat ko lang sa team ni Atty. Liang eh. Wala nang atrasan. Sige, basta magsabi ka lang pag may problema, ha? Ay naku, huwag kang mag-alala. Nabasa ko yun na pang 100th day namin ni Chen Hang bukas. Ano naman yun? Ano naman yun? Reminder ko lang yun sa sarili ko. Reminder na 100 days na tayong magkasama. Sa tingin mo, kamusta ang performance ko? Okay naman para sa akin. 99 points. Talagang ganun kataas? Kung ganun, bakit hindi mo maginawang perfect? 2,000 ang perfect. 2,000? Paano ako makakakuha ng 2,000? Gusto kong uminom ngayon ng orange juice. Ngayon din. Okay na. Wow. Yan. Anong lasa? Marunong ka nang gumamit ng blender. Bakit dati ba hindi? Sorry. Matagal nang nakaset ang schedule ko eh. Pero hindi ko nakalimutan yung anniversary natin. Kaya bukas, sabay tayo mag-dinner, okay? Ba't ganito? May bubo pa. Biblend ko pa nga. Okay. Maganda ba? Oo naman. Simple lang pero maganda. Saktong-sakto kay Atty. Chen. Regalo mo yan kay Atty. Chen? Good morning, Atty. Liang. Okay lang yan, hindi pa naman nagsisimula ang office hours eh. Bibilan mo ng kwenta si Atty. Chen? Oo. Ngayon kasi ang pang 100 days namin eh, kaya regaluan ko siya. Mahalagang araw pala to. Pero hindi ba parang hindi naman bagay ang ganyang kwintas para sa elite lawyer na gaya ni Chen Hao?
Mas mahalaga yung intention kesa sa presyo ng kwintas. Sinabi yan ni Chen Hang? Loka-loka. Siyempre, hindi naman yun magsasalita ng makakasakit sa girlfriend niya. Kung estudyante ka pa lang, okay nang magregalo ng bagay ng nasa ganyang price range. Pero pag professional ka na, masyado ng childish yan. Dapat mag-level up ka na. Kaya siguro, mas gusto ng mga lalaki yung mga babaeng mas bata eh. Ang mga bata kasi, naive, di masyado nag-iisip at mas madali silang basahin. Pero, mas madali ring mabore ang mga tao sa ganun. Kaya kailangan mag-mature ang mga bata pa. Ang totoo, hindi lang naman to para matuwa siya. Gusto ko lang na maging memorable ang part na to ng buhay namin. Changyao, halika. Gusto mo bang bag na to? Pag nakagamit ka na ng branded na bag, malalaman mo na kung bakit mahal ang mga bag galing sa top brands. Kahit nagtatrabaho ka sa labas o nakikipag-socialize, mararamdaman mo yung convenience nun. Gaya na lang yung outfit mo ngayon. Kung client ako, hindi kita pipiliin. Pero okay lang. Gamitin mo ang okasyon ngayon para makapagpabili ka ng bag kay Chen Hang. Tingin ko hindi na yun kailangan. Hindi mo ba alam? Marketing tactic yon. Pag presentable ang isang bagay at may nagkagusto ron, mabibili yon kahit gaano pa kamahal yon. Sa pagkakakilala ko kay Chen Hang, I'm sure mas gusto niya maging classy ang image ng law firm. Pero bago ka pa lang naman kasi sa industriya, normal lang na hindi mo pa nakikita ang mga ganong bagay. Oo, bago pa lang ako sa industriya. Pero sabi ni Chen Hang, mas pinaprioritize ng Jun Hang ang skills ng tao at hindi ang packaging. Pwede mo siyang tanungin. Hindi ko na siya kailangan tanongin. Tinetest lang naman kita eh. Mahalaga para sa isang batang abogado na kaya niyang kontrolin ang impulsive nature niya. After a few days of observation, may basic knowledge na ako tungkol sa kakayahan mo. International trust contract to. Pakibilugan mo yung parts na kailangang i-amend. Kaya mo yan? Mas mabilis na magiging pamilyar sa iyo ang international trust field. Lahat na naka-English. Bago ang tagumpay, kailangan matuto. Binibigyan kita ngayon ng pagkakataon para matuto. Walang problema. Akong bahala. Hello, Changyao. May delivery sa reception, dinala ko na. In-order mo to lahat? Ganito ka ba talaga karami kumain? Pero ang galing mong mamili, ha? Nag-viral nung nakaraan ng dessert na to. Ang hirap makabili niyan. Tsaka masasarap ang pagkain sa restaurant na to. Tingnan lang to. Wow! Kaya mo ba ang ubusin dami, to? ah. Sobra pa to sa 4 na tao ah. Prutas na naka-imperial plating? Ha? Sarap nito ah. Tama na yan. Tumubi kayo. Ay, kahit sobrang busy mo at di ka na makapag-reply sa messages ko, hindi ko hahayaan magutom ka. Tinitingnan tayo ng mga tao. Girlfriend ka ng boss ng Jonghang eh. Masanay ka sa atensyon ng mga tao. Bakit parang giniginawa ko sa lungkot? Sige na, sa bahay na lang tayo mag-celebrate. Wag dito. Okay. Wow. Ang romantic naman ni boss. Yufei, gayahin mo siya. Ba't ako order para sa'yo? Pwede naman ako magluto. Ito naman. Giniginawa ko sa inyo. Okay na yan. Akin na. Magtrabaho ka na. Narinig niyo yan? Back to work na. May trabaho kayo, di ba? May trabaho ka, di ba? Boss, ayoko sana kayo istorbohin pero naibok na kita ng flight ticket para mamaya. Mag-usap muna tayo tungkol sa trabaho. Sobrang gino talaga. Sino nagpalakas ng aircon?
Okay, papunta na ako. Kailangan ko na mag-report. Sige. Attorney Liang. 128 pages ng binigay mong contract. At dahil napaka-pure English nito, kinakailangan ko pang i-translate at i-label. Okay lang ba kung kalahati mo na ang ibigay ko ngayon, yung kalahati may papasa ko na lang bukas May pagpasok? Chinese version to eh. Ba't din-translate mo pa? Hindi ko naman alam eh. Bakit hindi ka nagtatanong sa akin? May Chinese version ng mga ganitong klaseng kontrata, hindi mo yun alam? It's okay. Kulang ka pa sa experience. Isisend ko sa'yo ngayon yung digital version, dun ka na lang mag-refer. Then mag-send ka sa akin ng digital copy at printed copy. Pagkatapos mo, magmadali ka na at maghanap ka ng clients. May event mamaya ang Family Law Association. Hindi naghahanap ng clients ang law firm gaya ng Junhang, di ba? Baka kasi hindi sila pasok sa criteria. Alam ko mataas ang standards ng firm sa clients, pero kailangan mo pa rin mag-training. Saka isang importanteng skill para sa isang lawyer paghahanap ng clients. Sayang kung mamimiss mo yun. Sige, aalis na ako pagkatapos ko sa contract. Okay. Mamaya ako na lang ito ibibigay. Kung tatakbo ako ng mabilis, baka makahabol ako sa bahay para sa dinner. Matapos ma-amend ang civil code, alam niyo na magiging invalid ang naunang marriage law. Ngayong araw, pag-uusapan din natin ang tungkol sa marriage and family section ng civil code. Naniniwala akong ito ang iniisip ng karamihan sa mga nandito ngayon. Bukod doon, pag-uusapan din natin ang tungkol sa issue ng divorce cooling off period na isa ring napakahalagang paksa. 记着还是像梦那些承诺，谁都转颠簸。听着你与甜言那些情话，谁自问自答。我迎着你，世界从不停说嘲笑话，谁让我偏偏有本领做你的童话？ May narinig ako kaya naisip kong baka nandito ka pa. Huwag ka masyadong magpapagod. May flight ka pa mamaya. Have a safe trip. Oo. Okay, sige. See you later. Punta muna ako ron, ha? Junhang and Associates ang pangalan ng law firm namin. Marami kaming magagaling na lawyers gaya ni na Qianhang, Wujun at Yang Riran. Yung company namin ang in charge sa mga domestic proceedings. Kaya naman kung sakaling kailangan nyo ng tulong tungkol sa divorce, inheritance assets, Zheng Yao, Attorney Lee, meron bang problema ang Junhang firm? Ba't pinaghahanap ka nila ng client na mag-isa? actually hindi naman talaga yun ang dahilan kaya ako nandito. Ganun ba? Kung libre ka ngayon, pwede na tayong sabay na mag-dinner. Pwede mo ring bisitahin ng Jin Chang and Associates. Sorry, hindi ako pwede ngayon eh. Next time na lang, ha? Pasensya na.
Happy anniversary. Ba't nandito ka pa? Akala ko pa naman nakaalis ka na. Nagmadali akong umuwi ngayon. Akala ko hindi na kita aabutan nung nakita kong wala na yung mga bagahe mo. Nabasa ka ba, Poe? Umuulan pa naman sa labas. Ayos lang ako. O siya, ayos na. Ayos na ang lahat. Nandito pa ako. Iniwan ko sa kotse lahat ng mga bagahe ko. Eh paano na pala yung flight mo? Dinelay ko. Bukas na ako haalis. Nangako ako sa'yo, di ba? Na magkasama tayong magse-celebrate. Ang bait mo naman. Salamat ah. Wala yun. Ana, may regalo ako sa'yo. Tada! Paano mo nalaman gusto ko tong kwintas? Pagkatapos mong sabihin sa akin yun, sinuhulan ko si Tanying bilang boss niya at naisipan kong bilhin to sa kanya. Pero sabi mo ang cheap tingnan pag nagsusot ang mga tao ng couple necklace. Ay, ano ka ba? Ikaw pumili nito. Halika, isusot ko sa'yo. Halika. Nagustuhan mo ba? Siyempre naman. Bagay sa'yo. Nakikiliti ako. May tao ba dyan? Kasi papasok ako. Umalis na ako dahil maagang flight ko. Hindi na kita ginising dahil ang sarap ng tulog mo. At ito talaga ang totoong regalong inihanda ko para sa'yo. Sabi ng netizens, bilhan daw kita ng mamahaling gamit. Pero tingin ko mas mahalaga ako kaysa sa anumang mamahaling gamit sa mundo. Sasamahan ka niya habang wala ako sa tabi mo. Sira ulo. Huwag mo akong kawawain. Alagaan mo sarili mo habang wala ako. Huwag mo akong alalahanin. Alagaan mo rin ang sarili mo.
Alagaan mo si Chang Yao habang wala ako. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. May magagawa pa ba ako? Hawak mo ngayon si Yufei. Attorney Chen, hindi ba dapat nasa Asian-European continent ka na ngayon? Anong nangyari na delay flight mo? Attorney Liang, marami ng kasong hinahawakan ng law firm ngayon. Habang wala ako, sana bigyan mo si Chang Yao ng chance na mahasa ang kakayahan niya. Akala ko may nangyari ng masama sa law firm. Ito lang palang tinawag mo. Kahit may business trip ka, siya pa rin ang iniisip mo. Ibang-iba ka na mula nung college. Hindi ko lang siya basta girlfriend. Isa din siyang magaling na lawyer na ako mismong nag-train. Ayoko makatanggap siya ng special treatment dahil lang magkarelasyon kami. Naniniwala ako sa kakayahan niya. Hindi ka nabibigoyin. Okay, huwag ka mag-alala. First time mong gumawa ng official request. Isa sa isip ko yan. Nga pala, Attorney Chan, may hihingin sana akong personal na pabor sa'yo. Ano yun? Medyo nakakahiya to, pero... May bago kasing labas na lipstick available lang abroad. Pwede mo ba akong ibili nun bago ko bumalik dito? Walang problema. Ikaw nang bahala kay Chang Yao. Okay, huwag ka mag-alala. Excuse me, Attorney Chen. Malapit nang umalis ang eroplano. Hatid ko na po kayo. Sige. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, piliin mo ang mga kasong kukunin mo. Mahirap at walang kita sa mga kaso ng diborsyo ng mga matatanda. Sabihin mo kay Mr. Lee na hindi ko kukunin ang kasong to. Attorney Liang, Na-verify mo na ang mga detalye ng kliyente. na-verify na sa third-party terminal at sa National Enterprise Credit Information Publicity System ang registered capital, shareholder structure at actual controller sa ilalim ng pangalan ng kliyente. Naghanda ka na rin pala ng ebidensya para sa second instance. Nagprint na ako ng mga kopya at nag-upload ng e-copy. Nagpa-appointment din ako sa judge bukas. Okay, tama at pulido ang trabaho. Nung umpisa, ginawa kitang assistant para makilala ko ang buong pagkatao mo at abilidad. Pangalawa, gusto kong subukan ang pasensya mo. Pangatlo, dahil alam mo ng lahat ang relasyon niyo ni Tianhang, hindi mo makukumbinsi ang iba sa kakayahan mo kung magsosolo ka matapos mong lumipat sa team ko. Pero patunayan mo ang sarili mo dito. Panahon na para magsarili ka. May isa akong divorce case ngayon. Humigit kumulang 5 milyon ang halaga at hindi kalakihan. Yun nga lang, matanda ng kliyente. Kung gagalingan mo dito, I'm sure hahanga ang lahat sa'yo. Walang problema. Salamat, Attorney Liang. Pagbubutihin ko. Nung nagsimula ako, ganito rin ang mga nakukuha kong kaso. Kung may tanong ka, hanapin mo lang ako. Attorney Liang, akala ko ba gusto niyong ibalik ko kay Mr. Lee ang kasong to? Sabi ni Attorney Chen, may pambihirang kakayahan si Chang Yao bilang abogado. Kailangan natin magtiwala sa kanya. Sige. Excuse me. Ito ba ang bahay ni Wooji? Ikaw siguro yung pinadalang abogado. Halika, pasok ka. Pakiabot din pala sa akin yung kahang yan. Heto. Ay, lahat ng mahalagang bagay nandito. Attorney Zhang, tignan mo ang lahat ng to. Ito, Hayo ang brand nito. Pakisulat mo nga. Sige po. Madam, ako po si Attorney Chang. Walang kaso. Napakamahal ng pagkakabili ko dito noon. At saka ito. Ito ang pinakamahal na radyo noon. Tanda ko parang mahigit 200 ang presyo. Isulat mo, isulat mo. Okay. To, lumang telepono. At saka isang 555 na desk clock. Isulat mong lahat. At ito naman, kahit hindi kami naglabas ng pera para ipambayad dito sa wedding picture namin, dahil kaibigan ko yung wedding photographer, binigyan ko naman siya ng manok pagkatapos. At siguro kung kukwentahin, tingin ko ang halaga ng matandang manok ngayon ay nasa mahigit 100. 100 na lang, pakisulat. Yung mga yon, 2 paso ng orchid.
Binili yan ng gurang na yon sa isang International Orchid Conference. Napakamahal na mga yan. Sabi ko wag bilhin pero binili pa rin. Kung kukunin pa niya yan, ibabawas ko na lang yung presyo niyan. Pakisulat. Walang problema. Madam Wu, sa coffee shop na lang kaya tayo. Alam mo ba ang TV na to? Vouchers ang pinambili ko dito. Pakisulat din yun. Ayokong makakuha siya ng kahit isang sentimo mula sa akin. Naintindihan ko. Ipaglalaban ko ang interes niyo. Isang Amerikano, salamat.